magsasawa ka na sa garlic shrimp, eto naman yung gawin mo sa pasayan mga kaulib. Higit sa napakadali lang niyang lutuin, napakasarap pa ng kinalabasan. Merkado nga pala namin nabili itong pasayan at ang kilungan nito ay umabot lang ng 300 ngayong araw. Kaya dali-dali na nga kami bumili ng 1 kilo ni housemate at pagkadating ko nga dito sa Kube, eto nga nilinisan ko na. Ito nga lang, ginugupitan lang natin yung kanyang pinakakamay at tatanggalin natin yung kanyang pinakabituka. Actually, hindi naman lahat tinatanggalan ko, yung malalaki lang dahil masyadong halata yung kanyang bituka. Pagkatapos, magagayat naman ako dito ng mga aromatic na gagamitin. Katulad na lang nitong garlic, sibuyas. Medyo maliliit nga lang yung gayat natin dito, pa cubes lang. Depende naman yun sa inyo mga kaulib. Tapos isusunod ko naman gayatin dito yung anghang haba. Papainit na nga rin pala ako dito ng kawali at ilalagay na natin yung butter. Yung dami ng butter ay nakadepende naman sa dami ng shrimp. Or depende na rin yun sa inyo mga kaulib. Ito nga, tinunaw ko na. Pagkatapos igigisa na natin dito yung garlic. Sunod ko na nga din dito yung shrimp. At pagkatapos imekos-mekos na natin yan lahat hanggang nga sa manilaw na. Titimplahan ko lang to ng paminta at kaunting asin. At pagkatapos mekos-mekos na natin yan. At pagkatapos natin imekos-mekos yan, ilalagay na natin dito yung mayonnaise. Yes, you heard it right. Mayonnaise yung gagamitin natin ngayon mga kaulib. Medyo marami yung nilagay natin kasi gusto ko dito yung medyo creamy talaga yung kanyang dating. At pagkatapos, lalagyan pa natin to ng evaporated milk. Depende pa rin yun sa dami ng shrimp, yung dami ng gatas na gagamitin nyo. Yung nga lang ilalagay dito yung onion para hindi natin masyadong maluto. Lagay ko na nga din yung siling haba at pagkatapos imekos-mekos na natin yan. At ang pinakahuli na ilalagay natin ay itong cheese. Ito talaga yung magbibigay sarap sa ating shrimp. Inubos ko na nga yung isang buong cheese para lalong masarap. At ito na nga yung kanyang itsura mga kaulibs nung maluto na talaga naman. Mapapa-only rice ka talaga dito. Hinintay ko nga lang na matunaw yung cheese at ito na nga yung kanyang itsura. Talagang napaka-creamy ng kanyang dating. Kaya eto, nag-plating na tayo. Sobrang sarap nito mga kaulibs, sabaw pa lang ulam na. Di ko nga ini-expect na may ganitong luto pala sa shrimp. So paano ba yan mga kaulibs? Kumuha na kayo ng inyong kanin at tara sabayan nyo ako. So eto nga lang yung kakainin muna natin mga kaulibs kasi nga hindi pa luto yung ating kanin. Muntik ko na nga itong maubos mga kaulibs. Buti na lang talaga naluto na yung ating kanin kaya eto, nagsandok ulit ako. Anong partneran ko nga ng kanin, mas lalo pa nga ako napakain ng marami. Paano ba yan? Mapapa-only rice na naman tayo nito mga kaulibs. Katapos ko nga kumain ay dumiretso nga agad ako dito sa pinapagawa kong bahay. Hintay ko kasi yung mga materialis na dumating ngayong araw. At eto na nga, nagsidatingan na nga lahat at nakompleto na nilang ma-deliver. Nag-i-imbak na nga kami ng marami mga kaulibs kasi nga eto na yung gagamitin para sa isla. Medyo marami na kasi yung kakailanganin kasi kailangan pagsabayin ibuhos lahat. At eto na nga din yung mga steel bar na gagamitin. Sobrang dami nga ng kakailanganin at yung kahoy sobrang dami na din ang nabili namin. Sobrang magastos pala pag magsi-second floor mga kaulibs. Kala ko nga kasi hindi papapagastos kasi hindi naman masyado kalakihan itong pinaplano naming bahay. Pero in reality, naku po, talagang masasagad ka. Char. At eto nga yung mga bata, sobrang kukulit. Hindi na nagpaawat. Halos buong araw na lang talaga silang nag-aaway. Palibasa kasi dadalawa lang sila kaya wala na silang ginawa kundi mag-away. Ganun. Hindi ko nga in-expect na sobrang dami pala itong in-order namin. Pero sa tingin ko, kukulangin pa talaga to dahil sobrang luwag talaga ng taan. Dahan lang yan mga kaulibs dahil alam niyo naman, wala talaga akong ipon na magpabahay ako. Yung sahod ko nga lang talaga yung pinapatayo namin ngayon. Buti na nga lang kahit papano inasimulan na. Di wala na tayong ibang gagawin kundi tapusin na lang. Ganun. Pala, hindi na ako kumakain ng rice sa gabi kaya eto, gumagawa na lang ako ng salad. Gumagamit lang ako dyan ng mayonnaise, isang lemon at saka tuna. May mekos-mekos ko nga lang yan lahat. Naglalagay din ako ng kaunting paminta at saka salt. Pagkatapos, nag-i-slice din ako ng mga prutas katulad na lang ng pipino at saka apple. Lalagay din ako ng sibuyas at saka kamatis para mas lalo siyang healthy. Char. At eto naman yung itlog, sinadya ko talaga na hilaw pa yan. Mas healthy nga daw pag medyo hilaw. Kaya eto, tara samahan nyo ako at tayo kakain ng ating dinner. Yes, iniwasan ko na yung kanin dahil ang bilis ko talagang tumaba pag kanin ang kinakain ko sa gabi. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.